Hi everybody. Good morning to each and every one of you. Today's date is December 11 of 2024, Wednesday. Yeah. So, itutuloy ko na po yung pagkukwento tungkol sa mga pangyayari nung ako ay kasalukuyan ng nanganganak sa aking pangalawang anak na si May. Naikwento ko sa inyo yung una kong anak na si John. Pinanganak ko po si John ng May 27 of 1978. Then si May, pinanganak ko siya ng May 8 of 1979. So wala pa pong isang taon, nagkita na po sila. Kasi between 2 to 3 months pa lang baby si John, nasundan na po. Nabuntis agad ulit ako. So, yung pagle-labor ko nung unang panganganak ko kay John, yung nabanggit ko po sa inyo, dahil nga po sa lahat ng naranasan ko, lahat ng mga nararamdaman ko, syempre lahat po yun ay first time kong ma-experience. So, ang meron pong pagkakataon na yung sunod-sunod na po yung paghilab ng tiyan ko, yung pagsakit, na sobrang sakit. Nung mga panahon na yun ay isinisigaw ko na operahin na lang ako, cesarean na lang ako, yung ganun po. So, naririnig po ng mga tao doon sa ospital na nagsasalita ako ng ganun. So, nung mga anak dito sa pangalawang anak ko na si May, ganun nga po ginawa nila. Sinisaryan po nila ako. Pero ang sabi ay dahil sa suhi ang bata, baliktad. Pero naniniwala naman ako na po pwede rin naman ako manganak ng normal. Kung talagang, dahil first time, yung unang anak ko nga po ay anormal. So anyway, ginawa nila yan dahil nga po meron pag-i-experiment na gusto nilang magawa sa akin. So, eto na tayo sa talagang ganito po ang pangyayari. Nung dinala po ako ng Vienna. Ang biyenan ko po ang kasama ko noon kasi siya po, sabi, ay may kakilala sa San Juan de Dios Hospital. Doon po ako unang nanganak na naoperahan sa San Juan de Dios Hospital. So, yung araw na yon, humihilab na po yung tiyan ko. Umaga ng May 8, nandun na po kami sa hospital hanggang sa ipinasok po ako ng operating room ng 12 noon. Natatandaan ko, nakatingin po ako ng sarilo na malaki doon sa operating room. Eksaktong alas 12 nung ako ay ooperahan. At alam niyo ba, meron pa pong akong nakita doon na may pumasok po na isang nurse, a madre, sasabihin ko napasabi ko nurse. So, madre po na nagdarasal sa aking ulunan. Yun po ang nakita ko na nangyari doon sa loob ng operating room. Tapos, eto po ang kasaysayan. Yan. Nung kasalukuyang ako po ay sasaksakan ng anesthesia, yung anesthesia na isinasaksak sa aking spine, sa spinal, na sa likod, sa buto, ay una, hindi po daw siya tumama. I don't know, naririnig ko lang ang sinasabi ng anesthesiologist na nagsasaksak ng anesthesia sa aking spine.
hanggang alam nyo kung ilang beses niya ako sinaksakan ng spine, sa spine ko ng anesthesia, hanggang 3 beses. At yung pangatlo, nagrereklamo pa nga po yung anesthesiologist. Ang sabi niya, dahil daw mataba ako at hindi daw niya makita yung buto ko, ang hirap daw makapa dahil sa mataba daw ako, at hindi pa rin daw tumatama. So, yun po ang pagkakasabi sa akin, ang mga katagang mga sinasabi nung nagsasalita po siya habang naggagawa po siya ng pag-i-injection sa akin sa likod. Kaya hindi ko po maubos maisip na 3 beses na sunod-sunod niya akong na-injectionan ng anesthesia. So, gusto ko rin po malaman sa inyo, i-comment po ninyo kung ito para sa inyo ay talagang masama, ito ba'y makakamatay, or what? Kasi, meron po kasi ako na pagtanungan na doktor, doktor ko rin po ito. Ang sabi niya sa akin, talagang pag hindi raw tumatalab, talagang inuulit pa hanggang sa nakakatatlong beses na nga po yung anesthesiologist. Saan po mapupunta yung gamot na ini-injection kung hindi tatalab or what? Di tatapon din po yun sa buong katawan ko. So, pwede akong ma-overdose, pwede akong ma-paralyze, or mamatay. Ganon po ba yun? 18 years old lang po ako. At saka, ang iniisip ko, dahil dun, sa ngayon ko na lang po yan naiisip, pero yung mga panahon na yon, sa ganong edad ko, napaka-inosente ko pong tao, wala akong nalalaman, maski sa mga medical term, na pag napasobra pala ang injection ng anesthesia, may masamang mangyayari sa'yo, sa buhay mo. Or what? Ma-paralyze ka, or maging lantang gulay ka, or kung ano man ang mga bagay na po pwedeng mangyari dahil sa overdose ng anesthesia na ini-injection sa aking spine. So, gusto ko rin po malaman ang mga comments ninyo kung ito po ba'y talagang nakakamatay o masama. Pero para sa akin, sa pag-aaral ko, talaga pong masama. Dahil hindi po, kaya nga po tinitimbang, dahil meron lang pong dosage o gaano karami lang ang kailangan na i-injection sa timbang mo. Hindi po yung basta injection ka lang ng injection, di po ba? Nakatatlo po. At dahil sa ako'y patuloy na nagdarasal at humihingi ng tulong sa Panginoon na wag po akong mapapano, pag-ingatan niya po ako, wag niya po akong pabayaan na mahirapan o masaktan. Siyempre, at alam niyo ba, nagsabi rin ako sa doktor na mag-o-opera sa akin dahil hindi naman po siya yung talagang regular doctor na yung monthly na nag-check up sa akin. Hindi po siya. Kasalukuyan lang yung araw na yun na dumating ako dahil talagang kailangan ko ng manganak dahil nga po yun nga, dahil cesareanin po ako. So, nung lang first time kong na-meet yung doktor. So, ang pangalan po ng doktor ko noon na nag-opera kay May, Dr. Flores. Yan po natatandaan ko. Lalaki po siya. Doon po siya residente sa San Juan de Dios. Yung mga panahon na yon. Kaya ngayon, ang
Yun nga po ang mga pinag-isipan ko. At saka, alam kong masama dahil may mga ibang mga pangyayari na karugtong nung yung pangyayaring mga ginawa na yun sa akin. Karugtong nun, after ng mga anak ko, may mga pangyayari, marami pa pong mga bagay na kakaiba na biglang dumating sa buhay ko. Ikukwento ko po sa inyo sa susunod na lang po na ulit na pagkukwento ko. Pero ang ikinukwento ko sa inyo ngayon ay ang mga bagay na miracle, na malaking milagro ng Panginoon na ako ay nabuhay. Hindi po ako napano. Yan po isang pag-i-eksperimento sa buhay ko. Kaya isipin po ninyo at pag-aralan ninyo, hindi po ba talagang ito ay merong kahulugan sa buhay ko na ako ay ginagamit ng Panginoon. Ito ay isang pagpapatunay na siya ang gumagamit sa aking katauhan. Kaya po ako nagkukwento ng ganito. Dahil kaya nga po gusto ko tong isa pelikula dahil kakaiba po itong istorya ng buhay ko. Ako lang po ang ganito. At hindi po natin ito pwedeng baliwalain dahil ito po ay ang Diyos ang lumikha. Siya po ang lahat ng gumawa nito. At siya rin ang nag-uutos sa akin na sabihin ko, ihayag ko, which is wala naman akong alam na ganito noon, na masama ito. Masama pala yung ginawa sa akin. Di po ba? Kaya sana naman tulungan nyo ko na maiparating ito sa mga movie producer. Eto na naman ako, shout out na naman ako, pero wala pong hanggang ngayon nag-aantay ako na meron sa akin pumansin. At patuloy, it's okay, papatuloy ko po. Hindi po okay para sa akin, pero kaya kong ipagpatuloy pa ang mga susunod na kwento dahil marami pang mga test, marami pang mga pag-i-experiment na ginagawa sa buhay ko. Ito ang kauna-unahan na pag-i-experiment kung paano gustong ako ay mawala na. Alam niyo na ibig ko sabihin, na ako'y mapano o mamatay. Hindi ko po matanggap sa sarili ko na gaganunin ako. Ako'y inosenteng tao na walang nalalaman, ni hindi ko alam, hindi ko kilala ang sarili ko. Anyway, iyon ay talagang sinadya ng Panginoon. Kasi kung alam ko, hindi nila ako magaganon eh. Kung sa ngayon, na alam ko na ang sarili ko, hindi ko po yun hahayaan eh. Dahil kung hahayaan ko, hahayaan na rin ng Diyos na mapano ako o mawala na ako dahil ginusto ko eh. Hindi ko po gusto. Nanalangin nga po ako habang inooperahan ako. Tuloy-tuloy ang panalangin ko na iligtas ako, na wag po akong masaktan, mahirapan, malampasan ko ang lahat. Yung po mga panalangin ko, patuloy po akong nagdarasal habang inooperahan ako ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, paulit-ulit po. Yan po ang panalangin ko noon. Hanggang sa, alam nyo, nagkaroon din to ng epekto noon. May naramdaman din po ako na nung after ng operasyon, nandun na po ako sa kwarto. After 24 hours, hanggang hindi ko pa rin po maigalaw ang mga binti ko eh. Hindi ko po siya maikilos.
I think tumagal din siya ng, hindi ko lang alam kung lumampas ng 24 or 48 hours. Hindi ko po masyadong matandaan, pero isa yun sa mga naramdaman ko na, at saka masakit masyado yung sugat sa operasyon. Nararamdaman ko po yung mga sugat. Oo, kaya yun po, naikwento ko sa inyo. Pwede po kayong mag-comment, sabihin nyo sa akin kung talagang yun ba ay masama, yun po ba ay makakamatay, kung nangyaring hindi ako iniligtas ng Panginoon, ano po ang mga po pwedeng mangyari sa akin. Gusto ko pong malaman mula sa inyo. Lalong-lalo na sa mga doktor na mga makakapakinig, or sana dumaan po ako sa wall ninyo para malaman ninyo kung papaano nag-miracle ang Panginoon sa aking pagkatao. Yun po ang masasabi ko. Itutuloy ko na lang po sa susunod ulit na kwento, maring bukas, basta't may pagkakataon po, itutuloy ko. At meron pong mga kasunod na dahil sa pagkakaligtas ko at yung pagkaka-eksperimento na hindi po ako napano, nakaligtas ako, marami pa pong sumunod after ng panganganak ko na yan kay May. Maski nga po yung anak ko, yung baby ko, si May, nagkaroon po ng epekto sa bata eh. Kaya alam kong masama yung ginawa sa akin eh. Kasi nung baby po siya, mula nang pinanganak ko siya, tulog lang po siya ng tulog. Sa loob ng 1 taon, tulog po siya ng tulog. Hindi naman po ako nag-iisip, hindi po pinaisip sa akin ng Panginoon na kung mapapano yung anak ko, kung ano man. Iniisip ko na lang po na talagang mabait na bata. Pinanganak ko pong mabait na bata si May, at siya namang hanggang ngayon, ganun po ang pagkatao ng anak ko na yan. Napakabait po niya. Dun sa mga nakakakilala, alam ninyo ang sinasabi ko sa mga nakakakilala sa anak ko na si May. So, buong taon po yun. Kaya, palagay ko, yung binabalikan ko, yung mga pangyayari na yan, yun, dumating sa isip ko na yung mga epekto na sobrang pag-iniksyon sa akin ng anesthesia, isa yan sa mga epekto. So, itutuloy ko na lang po ulit. Naka-break lang po ako, alam niyo. Tutuloy ko po pag may pagkakataon ulit, maaring mamaya o bukas, kasi marami pong kasunod na yun eh. So, nandito na po tayo sa pangalawa kong panganganak. At yan nga po ang kauna-unahan sa buong buhay ko, at sa murang edad na 18 anyos na naoperahan ako, na ganyan po ang ginawang eksperimento sa katawan ko, sa buhay ko. Kaya dyan malalaman ninyo, at doon po sa mga nakakaalam, alam ninyo kung sino kayo. Sana matulungan nyo ako na lumaganap na rin itong balita na gusto ko pong maisapelikula na itong buhay ko. Kasi lahat po ito ay talagang nilikha ng Diyos. Kaya gusto rin ng Panginoon na ipakita, ipatunay sa inyong lahat at sa buong mundo na merong isang tao na kagaya ko. Sana po matulungan ako. Kasi kung hindi, siyempre ipapasa Diyos ko na lang po ang lahat. Basta itong mga ginagawa ko, ang mga paghahayag ko, at pagpapaalam ng mga miracles na mga nangyari sa buhay ko, ay ang Diyos ang may gustong
ihayag ko. Kasi hindi ko po ito maipapaliwanag kung hindi ko po muna ipinaalam niya muna sa akin at ipinaalam ang totoong pagkatao ko. Kaya iyon nagaganap. Kaya iyon, tsaka ako binalikan ang mga nangyari sa buhay ko mula pa bago ako isilang hanggang nung bata ako. Kinaikwento ko na sa inyo kung paano ako ni-eksperimento at ang lahat ng mga naganap. Marami na po akong mga pag-eksperimento na ginawa sa akin. Kaya mula bago isilang, isipin nyo, paano nyo sasabihin na hindi ito po pwedeng, hindi, ibig sabihin, walang pwedeng pumigil. Dahil hanggang ngayon, binuhay ako ng Panginoon para lahat ng ito ay maihayag ko sa inyo. Okay. Yun lang po ang gusto kong iparating at ipaalam sa inyo at sa buong mundo. Pero inuuna ko na po ang bansa natin, ang bansang Pilipinas. Kasi dyan po ako isinilang at dyan po ang tuloy-tuloy na pag-i-eksperimento hanggang magkaedad ako ng 47. Kasi 47 years old na po ako nakarating ng Amerika. Magpo 47. Yeah. Nakarating ako ng Amerika, I was 46. May of 2007. May po kami nang nakarating ng anak ko na si Paulette, yung bunso. Tapos, nag 46 ng May. May is 46 pa lang ako. Tapos pagdating ng August 18 of 2007, yun, nag 47 years old ako. So, yan po. Kaya, sana bigyan nyo rin ako ng comment kung ano po masasabi nyo sa ganyang pangyayari na ginawa. At itutuloy ko, sasabihin ko sa inyo kung ano pa ang mga kasunod after ng pag-i-eksperimento sa katawan ko, sa buhay ko, ay ano pa ang mga sumunod na mga karugtong niyan para maisip ko at malaman ko na iyon ay masama at napakalaking milagro sa buhay ko na ginawa ng Diyos. Sige po, sa susunod ulit. Bye. Have a blessed day to all of you.